Claire. Okay. Claire. Good morning. Every time napunta kayo sa isang lugar, it's Alam mo, always bibigyan. good morning. Okay? Because the morning, nandun yung energy natin. Always, good morning. Good day. Yun. So mga bata, itong part ng aking discussion is supposedly focused on your parents. Pero parents, makinig kayo sa akin. This time, papakinggan natin yung inyong mga anak. As a parent advocate, nag-aaral ako ng advanced parenting at saka major in family life and child development. So, ibig sabihin ito, may mga ginagawa na tayo, na common na natin ginagawa sa bahay, sa pagdidisiplina sa bata, pero it ended up, mali pa na yung ating nagagawa. Nagiging negative yung attitude ng ating mga bata. This time, bakit po sinasabi sa inyo na pakinggan natin yung mga bata? Kasi sila, mayroon din silang nasasabi tungkol sa kanilang mga Tas tayo. Isa na doon yung, we are not being heard. We are not heard from home. We want to be listened to. Parang gusto din namin na mapakinggan din kami ng aming mga magulang. Yung mga bata, they have the right to speak. Because parents, narinig niyo po ako. Eh, huwag lang walang samaan ng loob. Parents, hindi na ito tungkol sa ating mga magulang. Tungkol na ito sa magiging pundasyon, sa magiging future at future present ng ating mga anak. Hindi na ito tungkol sa past, di ba? Pag sinasabi yung past, yung mga nangyayari hindi ka nais-nais sa inyong buhay, no? Naging solo parent ka ngayon, hindi na yan tungkol doon. Tungkol na ito sa pinabukasan ng inyong mga anak. Kung ano yung kainatan ng inyong mga anak, you are accountable to it. Ano na yun? Kasi kayo na yung nagpapalaki sa inyong mga anak. Okay, ngayon, tatanungin natin yung mga bata Mga bata, makinig kayo sa akin. This is in English Ano sa tingin ninyo yung mga magandang katangian na dapat meron ng ating mga magulang? Sisimulan natin sa H. Bibigyan ko kayo ng heart. Ano spelling ng heart? H, E, sino sabing I? Okay? Ulit-ulitin natin ulit. Ano ko yan? H, very good. Heart. Parenting with a heart. So ito ay pwede rin sabihin natin parenting with love and logic. Pero para simple na lang, heart. Okay mga bata, ano sa tingin ninyo yung isang katangian ng magulang na nagsisimula sa H, pati in English? Harap na. Heart? Start with letter H. Ano yung mga yung katangian na yun? Pwede kayo magbigay ng marami, as much as you can. Ikaw. Honesty, you're being honest. Tama, very good. Very good naman ano ulit? Sander, no? Narinig Sander. Alam niyo na notice ko dito, mas active na mga lalaki. No? And that's a good thing. Kasi yung lalaki, sila yung magsisimula ng pundasyon sa isang pamilya. Yung mentalidad ng magiging magaling at maging pundasyon yung nagkaroon sa isang pamilya ay yung lalaki. Pero tayo mga babae, syempre hindi tayo dapat magpatalo. Honesty or honest. Okay. Bibigyan ko kayo ng sample mga parents. Yung honesty, hindi lang ito tungkol sa mga bagay na nangyayari sa buhay. Kailangan, alam natin yung ating sitwasyon. Kahit sabihin natin, meron pa lang sila, wala pa silang alam sitwasyon. Paano nila malalaman kung hindi natin sasabihin? Paano nila maiintindihan kung hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang paligid at sa kanilang paligid? Just be honest with them kahit alam mo masasaktan sila. Mas maganda yung bata pa lang sila, namumulat na sila sa katotohanan. Isa later on, malalaman nila, Mami, ba't sinabi mo? Ganito tayo, hindi naman pala. Dahil later on, isusumbat sa iyo ng inyong anak. Diba? Honesty, una sa honesty, or being honest, ay yung budgeting. Example, as a solo parent, kung kinikita
gagawin natin. Tawagin natin yung isang nanay. Okay, may nanay dito na magre-rehab. Ito, isang nanay at isang anak. Okay? Si nanay at saka yung kanyang anak. Okay? Ito, sample. Okay, sa simula, hindi na lang makain yung mga anak natin. Totoo naman talaga yun. Pero, kailan nagsisimula yung nagiging spoiled yung anak? Pag pinagbibigyan natin lagi na hindi kakayanin ng budget natin, yung mangyayari, mangungutang tayo sa kapitbahay. Okay, ito na kasunod na pangyayari. Pagka sa mall na, anong mangyayari sa bata? Hindi nag-okay. Una sa bahay pala. Wala ka dyan, mag-tantrums ka. Okay. Oh, sa batang ano kanina, nakinig at tumingin sa nangyari. Nangyayari din ba yun? Talaga nagwawala ka? Sino nagwawalang bata? Nagwawala ka? At nagwawalang bata? Nagwawala ka din? Wala ka na yung pera ng nanay o masanay niyo ka. Ang Jollibee, magkano yung Jollibee ngayon? 70-80 pesos. Mamakain niyo ng dito 20 pesos. Ang matitira, 10 pesos. Isang wala kang matitira. Okay. Yung the way paano i-handle yung bata, hindi niya sinigawan. Mayroong touch, mayroong papaliwanag kung bakit hindi mo na sa ngayon anak. At mayroon siyang ginawa kanina. Giving options, choices sa anak. Yung choices, you are letting them, your children, to decide and to say or to think. Pag sa mga sitwasyon na gano'n, kailangan i-challenge yung anak nyo na mag-isip. Kahit umiiyak na yan, anak, anong gusto mo? Jollibee? Sa Jollibee, ano gusto mo? Chicken or hotdog? Para yun ba, masisegue yung mind nila, yung sa gusto nila mangyari na choice. Mapupunta yung utak nila sa tinatanong ko sa Jollibee, anong gusto niya, spaghetti or hotdog? Or burger? Naintindihan nyo? Ito yung tinatawag natin, thinking words. Thinking words rather than a fighting word. Yung fighting word na ito, fighting word. Sige anak, wala ka na. Hindi na ako magiging magulang ko. Isa ka lang ganito. Ibig sabihin, pag tinong ka sa anak mo, mas lalo siya magiging worse. Bakit? Kailangan pala muna
maintindihan. Bakit ganun, Nay? Bakit yung kapitbahay natin lahat binibigay ng magulang nila? That's the reality of life. Na hindi natin pwede